Okay mga abe, ako po ang inyong lingkod again, Kuya JDL. At 7 o'clock in the evening, second vlog natin ngayon. Dahil nasa weather, ano pa rin tayo, no? Nasa alert weather pa rin tayo ng, dito sa Toronto, no? At ito na, nag-uumpisa na. Nag-umpisa siya kanina, nakita nyo sa huling vlog natin na nag-umpisa yung snow ng mga bandang 4 o'clock, pero hindi pa siya ganun kalakas. So ngayon nag-drive ako dito. Ang gagamitin nating daan is Kennedy, no? Toronto, dito sa Toronto, sa Scarborough, sa Scarborough Center. So ang daan natin is Kennedy Road and Progress, no? Nasa Progress tayo. And then magta-turn right tayo sa Kennedy, no? Going south. Kasi pipick upin natin si Mrs. JDL. At dahil hindi siya nag-drive, para mabilis siya makauwi. Hindi pa siya ganun kataas, pero malakas na yung snow, may hangin na, madulas na, so ingat-ingat lang tayo. Naka all wheel tayo, lock natin, no? Dahan-dahan lang tayo. At ito palabas na tayo ng Kennedy. Nakasignal tayo ng pakanan. So subukan lang natin. Meron naman tayong dashcam. So for me, mas pagka ganito lagi ang weather, o may ganitong weather, o kahit hindi na, basta protection nyo rin, mas maganda may dashcam kayo para meron kayong ebidensya doon sa mga nangyayari sa daan. Kasi maaaring kayo maayos magmaneho, but people around you, no? Hindi ganoon kaingat, o hindi dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, baka mayari kayo, no? So pakita muna ako. Okay mga abe, so along na tayo, Kennedy pa south, nakaliko na tayo. And talaga nakita nyo kanina sa daan, malakas. So kanya-kanya lang tayo ng nagtawag dito ng yung pagitan natin sa bawat isang sasakyan. Ingat-ingat lang, no? Kahit na naka-winter tire ka, dapat ingat pa rin dahil madulas ang daan. Yung biglang preno, biglang harurot, no? Ayun ang nakakatakot at delikado. So tamang distansya lang tayo, di bali nang mabagal tayo, nasa 40 kilometers per hour ang takbo natin. Mahal kung nanonood kayo sa US, miles yan, kaya na bahalang mag-compute. But shoutout ko muna si Dennis De La Cruz, kaibigan natin taga US, taga Lebanon, New Hampshire. At nanonood siya ngayon. Maraming salamat sa panonood, abe. Isang kasamahan natin sa 680 News sa balita. Ito yung balita. So importante yan, yung AM news, no? Kasi syempre marami silang correspondent all around the city and all around Ontario. So para updated tayo doon sa nangyayari pagdating sa weather. So importante din yung defogger ng sasakyan gumagana, no? Kung masyadong mainit, tiisin nyo na lang kasi importante yung visibility, no? Pati yung likod nyo, yung inyong mga side mirror, importante yun, ano? So right now medyo tumakbo tayo ng 45 kilometers per hour. Okay, so we're still in Kennedy. Yung susunod na main intersection nito is Kennedy and Lawrence. So malapit na tayo, mga isang block na lang, lalampasan lang natin to nung itong Good Life Fitness sa kaliwa. Ayan, so may papasok, bigyan natin, kaya mas maganda yung mas may malayong pataan. So ito, malapit na tayo sa main intersection, Kennedy and Lawrence. So ito, dadaanan natin yung Lawrence in the intersection. So may count na yung bilang, nasa 12 seconds, no? So okay pa tayo, pasok pa tayo.
attentive lang tayo, no? Sa nangyayari sa paligid. Kaya napaka-importante na hindi tayo distracted. So sabi sa Google, from our house, no, yung pinanggalingan ko hanggang doon sa pupuntahan ko, 15 minutes, no? Pero ang layo nun 4 kilometers, 15 minutes. Pero kung malakas ang ano nito, medyo mahaba pa. Pero walang 15 minutes ito. Dahil go lahat yung ating traffic lights. So nakalagpas na tayo sa Kennedy and Lawrence. So sa mga taga Toronto nanonood, shout out to all of you. To everyone from Toronto, shout out. Welcome to the channel of Kuya JDL. So nakikita nyo yung hangin, ano? Yung papunta sa west yung hangin, no? Yung nasa kaliwa ko, dun tumatama yung nasa kaliwa kong salamin, dun nagpupunta lahat ng mga yelo, no? So yes, swerte tayo, green lahat ng traffic lights. Nakita nyo ito sa bandang kaliwa ng monitor, yun yung papunta sa northbound. Yung pinanggalingan natin, medyo layo-layo yung mga sasakyan. So pero ang usapan namin mag-asawa, kung ito medyo makapal na, hindi ko na siya masusundo Pero ito, kita nyo, ano pa naman, maayos pa naman yung snow, and then the visibility is still okay. So okay pa rin tayo. Hindi ko na ni-live kasi mas gusto ko yung quality, mas magandang quality kapag ni-record. So right after na masundo ko yung misis ko, no, tapatayin ko na natin tong video na to. At kung ano man yung na-record, yun yung ating magiging tawag dito, magiging records natin yung i-upload. Okay, so yun, tumawag na si Mrs. Nandun na siya sa Kennedy Station. So yung Kennedy Station, subway station, nandun na siya, no? So malapit na tayo. So after ng Lawrence and Kennedy, no, ito na yung susunod na intersection nito, yung Eglinton Avenue, no? Kennedy and Eglinton Avenue, one of the main intersection dito sa Toronto, no? So ito medyo, tingnan nyo, pagka medyo hindi ka maingat at gigiliran mo yan. So 5, 4, 3, 2, 1 na yan. So kung hindi na natin ide-diretso, kaya pa. Okay. So nakatawid na tayo bago mag-red. Pero kung yun ay yellow na bago tayo tumawid, delikado. Oh, eto na yung pakanan, abe. Eto na yung papunta dun sa Kennedy Station, subway station, tsaka bus station, no? Kasi kung maghihintay pa ng bus yung si Mrs., medyo matatagalan pa siya. Dahil bihira yung bumabiyahe ngayon, no? So pakanan tayo, mahaba yung pila ng mga susundo. So dito bigayan lang to, pakiramdaman. Pag hindi mo kayang isiksik, huwag mo isisiksik yung sasakyan mo. So ito yung mga critical, yung mga palikong ganyan, dahil madulas yan pagka sharp turn, no? Alam yan ng mga nagda-drive sa snow. So yung mga papunta dito sa Canada, no, na planong mag-drive, this is one of the ng mga things na kailangan natin paghahandaan natin yan, no? Kanina ko pa sinasabi yan sa mga vlog natin. Tapos yung yung sa windshield natin, dapat yung tubig dyan, dapat laging may reserba kayo sa likod ng sasakyan para pag naubusan kayo, no, meron kayong pamalit. Importante yan para nakikita nyo sa windshield nyo yung nangyayari. Pila-pila lang to mga abe. Dito talo inip talo inip dito, at talo ang ang mahina ang pasensya. Ganun talaga. Again, the delays pretty much continue. Over on the eastbound side of the 401, we are getting reports of a crash
This one is right at Highway 10. It's in the Ito, mabagal na daw yung traffic, nung daloy ng traffic ko sa 401, Highway 401. So bukas, pagpapasok tayo, yung lagi kong dinadaanan, doon tayo dadaan, no? So i-update ko rin kayo kung anong daan doon bukas ng umaga. Okay, so napaka-importante ng presensya ng pag-iisip, focus sa pagmamaneho. At talagang kailangan ng lamig ng ulo at pasensya dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon. At yun nga sinasabi, no, kapag wala namang masyadong gagawin sa labas, wala namang pupuntahan, wag na lumabas ng bahay, no? Para kasi the more na dumadami yung sasakyan sa daan, the more may peligro no, sa public, no? Dahil syempre madulas nga, at pagka kinakatakutan dyan yung mga file up ng sasakyan pagka nagka-aksidente, pedestrian din, no? Lots of yung distansya ang laging pakiusap, no? So mabagal siya pero dire-diretso naman, so hindi na rin masama. Ang masama yung hindi talaga umaandar. Kasi ang maganda dito, Abe, sa Toronto, hindi uso dito yung singitan, no? Halimbawa dito, no, maluwag kasi ika-counterflow mo, no? Ewan ko lang kung sa Pilipinas uso pa yon. Shoutout sa mga taga Pilipinas. Yung tingnan nyo, no, two-way siya, walang masyadong dumadaan sa kaliwa, no? Pero yung iba ang gagawin yan, yung ibang mga walang modong magmaneho, ika-counterflow niya yan, tapos sisingitan niya yung nasa harapan niya. Diba? Napakagalang, no? Napaka-respeto sa tao ng ating ng mga ibang kababayan na gumagawa ng ganun. Huwag niyo pong gagawin yun, kasi the more na gagawin yun, mas lalo makakasagabal sa iba at napakadelikado, no? At yung pinag-uumpisa ng basag ulo hanggat maaari iwasan natin. So itong bus na to na dumadaan, not in service. Okay, ayan, malapit na tayo. Siguro mga ilang liko na lang, mga ilang sasakyan na lang. Yung makita nyo kumakanan, mga 3 sasakyan pa. Mabilis lang naman pagka yung dapat yung yung susunduin nyo dito, alam nyo yung sasakyan nyo na para pagdaan nyo hindi na kayo masyadong hihinto, sasakay na lang, no? It's not bad, hindi ganun katagal yung biyahe. Hindi naman yata tayo tumakbo ng 10 minutos, no? Nasa ilang minutos lang ba tayo? So nasa 10 minutes na. So 14 minutes ang sabi ni Google, no? So ano pa rin tayo? Nasa pa rin tayo, target within the schedule. 4 minutes na nakatipid tayo sa schedule, no? So eto, iba dito na ito magpapasundo. So ito mabilis to, parating ang bilis. Parang ayan, pwede na tayo dahil hindi tayo makakasagabal. Oops, yan na rin. Ano pa tayo yan? Okay, sana walang dumaan na pedestrian. Sorry. Ayan. Alam ko kasi magdidire-diretso. Ayan. So yung iba nagpa-park, ako hindi na. Pwede mong i-park kung wala pa yung susunduin nyo, pero kung hindi naman, kilid nyo na lang doon, no? Ayan, pwede na tayo dito. Ayan, pwede tayo dito. Pinakita na tayo ni Mrs. JDL. Ayan na. Ito, nagbababa pala to. Itong natin. So, tumatakbo si Mrs. JDL. Okay. Hello. Let's go. Okay. Sige. Pwede na tayong sumili.